Sa isang maliit na barong-barong na yari sa pilagtagpi-tagping yero at kahoy sa gilid ng riles ng tren, doon nagsimula ang kwento ni Joel. Siya ay 10 taong gulang lamang, ngunit ang mga mata niya ay tilang mas nakatatanda, puno ng bigat at pagod na hindi nararapat sa isang bata. Nakaupo siya sa may papag, hawak ang isang lumang laruan na kahoy, habang pinagmamasdan ang kapatid niyang sanggol na si Liza na mahimbing na natutulog sa isang lumang lampin. Ang kanilang ina, si Aling Rosa, ay nakahandusay sa gilid, may ubo at hirap sa paghinga. "Anak, pasensya ka na. Wala na talagang makain." Mahina niyang sambit habang inaabot ang kamay ng anak. "Nay, ayos lang po. Maghihintay na lang ako hanggang bukas." "Baka may ibigay si Aling Bebang na lugaw," sagot ni Joel. Pilit nagpapakatatag kahit kumakalam ang sikmura. Mula pa noon, si Joel na ang nagsilbing bisig ng pamilya. Ang kanyang ama ay matagal nang sumakabilang buhay matapos maaksidente sa konstruksyon. Ang kanyang ina, bagamat nagsisikap pa ring maglaba at magplansa para sa ibang bahay, ay unti-unti nang hinahabol ng sakit sa bada. Ang tanging inaasahan nila araw-araw ay ang mabuting kapitbahay na minsan ay nagbibigay ng tira-tira o ang lugaw na pinapahigop kay Joel para lamang hindi siya mawalan ng lakas. Ngunit hindi lahat ng tao sa paligid ay may malasakit. May mga batang kapitbahay na laging nang uuyam. Tignan niyo si Joel, para ng matandang pulubi. Dala-dala palagi yung kapatid niya. Parang nanay, sigaw ng isa habang nagtatawanan ang iba. Hindi na pinapansin ni Joel ang mga ito. Sa halip, mas mahigpit niyang niyayakap si Liza kapag naririnig ang mga panlalait. Alam niyang walang maidudulot kung papatulan pa niya. Tuwing gabi, mas lalong tumitindi ang kalungkutan. Ang ulan ay pumapatak sa mga butas ng bubong, pumapasok ang lamig sa kanilang barong-barong. Madalas inaawit ng ina ang parehong lumang lalabay upang makatulog ang sanggol, kahit halos wala ng boses. "Matulog ka na, Liza. Andito si Kuya Joel. Hindi ka pababayaan." Bulong ni Joel habang hinihele ang kapatid. Bawat araw ay tila isang laban. Sa umaga, siya ay maglalakad sa paligid ng palengke. Nagbabaka sakaling may mahanap na piraso ng karton o bote na maaaring ibenta. Kung minsay nakikitulong siya sa pindera sa pagtawag ng suki kapalit ng barya. Ngunit kadalasan, wala siyang may uuwi. Minsang umuwi siyang walang dala. Sinalubong siya ng pagod na tinig ng ina. "Anak, kumusta? May nakain ka ba?" Umiling lamang siya at sabay sabing, "Nay, hindi po ako nagugutom. Para ay Liza na lang po kung may makuha tayo bukas." Ngunit ang totoo, halos sumakit na ang tiyan niya sa sobrang gutom. Minsan naman dinangka niyang lumapit sa isang grupo ng matatanda sa kanton na nagkakape. "Pwede po bang makiupo sandali? Pagod na po ako," tanong niya, nanginginig sa lamig. Ngunit ang isa ay umirap at sinabing, "Umuwi ka na sa barong-barong niyo. Hindi dito lugar ng pulubi." Dahil dito, tumakbo na lamang siya pauwi, hawak ang sanggol na kapatid, pilit na pinapakalma ang sarili. Sa murang edad, natutunan na ni Joel ang bigat ng buhay. Hindi niya naranasan ang maglaro ng holen o text gaya ng ibang bata. Ang hawak niya ay bote ng gatas na walang laman at lampin na kailangang labhan paulit-ulit. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang matapag. May mga gabi na kausap niya ang sariling anino para lang maramdaman niyan may karamay. "Joel, huwag kang susuko. Kailangang mabuhay si Liza. Kahit anong hirap kakayanin," bulong niya sa sarili. At sa bawat umagang lilipas, bitbit niya ang parehong pangarap. Ang makahanap ng paraan para mabuhay sila ng kapatid. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng tadhana. Pero malinaw sa kanya, gagawin niya ang lahat para kay Liza. Kahit na ang kapalit ay ang sariling kabataan. Sa kabila ng kahirapan, nagsilbing apoy sa dibdib niya ang pagmamahal sa kapatid. Kahit walang laruan, kahit walang baon, kahit walang sapat na pagkain, may dahilan siyang bumangon araw-araw. At iyon ay ang maliit na sanggol na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi.
ang kapatid na siyang nagbibigay ng lakas sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Sa murang edad, siya ang naging sandigan ng isang pamilyang unti-unting guguho, ang magiging tulay patungo sa pagbabago. Copy ends here. Mabilis na lumilipas ang mga araw, ngunit ang kalagayan ng kanilang ina ay lalo lamang humihina. Si Joel, bagaman bata pa, ay ramdam na ramdam ang bigat ng bawat umaga. Tuwing gigising siya, makikita niyang nakahiga ang kanyang ina. Pilit na itinataas ang katawan para tumulong, ngunit agad ding sinusumpong ng matinding ubo. "Nay, wag na po kayong lumabas. Ako na lang po ang gagawa ng paraan," mariing sabi ni Joel isang umaga, habang tinatakpan ng kumot ang balikat ng kanyang ina. Ngunit hindi mapigilan ni Aling Rosa ang pangamba. "Anak, hindi mo kayang akuin lahat. Kailangan kong maghanap buhay, kahit papaano. Paano na tayo kung wala akong maiambag?" Walang ibang nais si Joel kundi makita ang kanyang ina na gumaling. Pero ramdam niyang ito'y unti-unti nang binabawi ng sakit. Isang hapon, sa kabila ng masamang lagay, nagpasya si Aling Rosa na pumunta sa ilog para maglaban ng mga damit ng isang kapitbahay na matagal nang naniningil. Dalangin niya na may ipambibili man lang sila ng bigas at gatas ni Liza. Pinipigilan siya ni Joel. "Nay, hindi na po kailangan. Ako na lang ang lalabas. Maghahanap ako ng bote, ng papel, kahit ano." Pagmamakaawa ng bata. Ngunit umiling ang ina at hinaplos ang buhok ng anak. "Joel, anak, hindi mo pa kayang akuin lahat. Hayaan mong ako ang magsakripisyo." Bitbit ang labahin, lumabas si Aling Rosa sa kanilang barong-barong. Nakatanaw lamang si Joel mula sa pintuan. Hawak-hawak si Liza na iyak ng iyak. Hindi niya alam na iyon na ang huling pagkakataon na makikita niyang buhay ang kanyang ina. Sa ilog, nagsimula ang ina sa paglulubog ng labada. Ngunit dahil sa panghihina, bigla itong nawalan ng balanse. Ang mga kasamahan sa paglilinis ay sumigaw, "Rosa! Rosa, kumapit ka!" Ngunit mabilis siyang inanod ng agos. Ilang sandali pa, hindi na siya muling lumutang. Nabalitaan ni Joel ang trahedya sa sigaw at pagtakbo ng mga kapitbahay. Dali-dali siyang lumapit. Halos hindi maipinta ang mukha sa takot. "Nay, nasan po si Nay?" Umiiyak niyang tanong. Ang isang matandang babae ay lumapit at umiling ng malungkot. "Anak, wala na ang nanay mo." Inanod siya ng ilog. Para bang biglang gumuho ang mundo ni Joel. Niyakap niya ng mahigpit si Liza. Pilit na itinatago ang luha, ngunit tuloy-tuloy pa rin ang pag-agos nito. Ang sanggol sa murang kamalayan ay tila nakaramdam ng lungkot at humagulgol din. Kinabukasan, isang simpleng lamay ang idinaos sa kanilang maliit na barong-barong. Ilang kapitbahay lamang ang dumalo, may nag-abot ng kandila at ilang tinapay. Tahimik lamang si Joel, nakaupo sa gilid, pinagmamasdan ang kabaong na yari sa kahoy na halos butas-butas pa. Lumapit ang isang kapitbahay, si Mang Cardo. "Joel, bata ka pa. An balak mong gawin ngayon? Paano na kayo ng kapatid mo?" Hindi nakasagot si Joel. Tanging mahigpit na pagyakap kay Liza ang kanyang nagawa. Sa kanyang isip, iisa lang ang malinaw. Wala nang natira kundi silang dalawa. Pagkaraan ng ilang araw, inilibing si Aling Rosa sa libingan ng mga mahihirap. Walang magarbong bulaklak, walang banda o kahit sasakyan. Ang kabaong ay dinala lamang sa kariton. Habang inililibing, nakatayo si Joel. Nakahawak kay Liza at bulong ng bulong. "Nay, huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala kay Liza. Hindi ko siya pababayaan." Mula noon, nagsimula ang mas matinding laban ng magkapatid. Wala na silang ina na aalalay o magpapayo. Wala na ring magpapakain o magbabantay sa kanila tuwing gabi. Ang lahat ay naiwan kay Joel. Sa mga sumunod na linggo, ramdam niya ang matinding gutom at pangungulila. Kapag nagigising siya sa gabi, wala siyang maririnig kundi ang iyak ni Liza at ang malakas na tunog ng tren na dumadaan sa tabi ng kanilang barong-barong. Ang dati kahit papaano'y may pag-asa, ngayon ay tila puro dilim na lamang. Isang gabi, kinausap niya ang kanyang kapatid na sanggol na para bang maiintindihan nito. "Liza, wala na si nanay. Pero ako na ang magiging nanay at tatay mo.
kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Habang sinasabi niya ito, ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa lamig at gutom. Ngunit sa kanyang mga mata, mayroong apoy ng determinasyon na kahit kailan ay hindi pa namamatay. Sa murang edad, iniwan siyang ulila at walang sandigan. Ngunit ang bigat ng sitwasyong iyon ay hindi naging dahilan para siya'y sumuko. Sa halip, nagsilbi itong paalala na mas lalo niyang kailangang magsikap. Mula ng araw na iyon, si Joel at si Liza ay naging dalawang ulilang kaluluwa na kumakapit lamang sa isa't isa. Ang bawat pag-iyak ng sanggol ay nagsisilbing paalala kay Joel na hindi siya pwedeng bumigay. Kahit wala na ang kanilang ina, ang pangako niya sa puntod nito ay nagsilbing bagong paglalakbay ng kanilang buhay. Isang landas na puno ng hirap, ngunit may bahid ng pag-asa na sa hinaharap, baka lang magkaroon sila ng bagong bukas. Mula nang mailibing si Aling Rosa, nagbago na ng tuluyan ang buhay ni Joel. Wala na siyang matatawad na pamilya kundi ang kapatid na si Liza na nooy wala pang 1 taon. Sa murang edad, inanggap niya ang tungkuling siya na ang magulang, kapatid at tagapagtaguyod ng kanilang dalawa. Sa unang mga araw, nakatambay lamang siya sa kanilang barong-barong, nag-iisip kung paano magsisimula. Ngunit nang sumapit ang gabi at marinig niyang muli ang iyak ng sanggol dahil sa gutom, naunawaan niya. Wala siyang ibang pagpipilian kundi lumabas at maghanap ng paraan. Kinabukasan, bitbit ang kapatid na nakabalot sa lumang lampin, lumakad siyang papuntang palengke. Ang sikat ng araw ay matindi at ang alikabok ng kalsada ay dumidikit sa kanilang balat. Doon niya unang sinubukang mag-alok ng dyaryo. "Dyaryo po, dyaryo! 5 piso lang!" sigaw niya. Pilit na ginagaya ang iba pang batang nagtitinda, ngunit imbes na bilhin, tinabig lamang siya ng isang lalaking nagmamadali. "Umalis ka nga riyan, bata! Baka madumihan pa ako sa alikabok ng bitbit mo." Napayuko si Joel habang marahang hinahaplos ang likod ng kapatid na muling umiyak. Sa murang isip, pinipilit niyang intindihin kung bakit tila walang may gusto sa kanya. Ngunit hindi siya sumuko. Lumipat siya sa tapat ng isang karinderya, nagbabaka sakaling may bibili. "Kuya, baka naman po gusto niyong bumili ng dyaryo para may gatas lang ang kapatid ko," sabi niya sa isang lalaking kumakain. Napatingin ang lalaki, ngunit umiling. "Wala akong barya, tsaka umalis ka na, nakakawala ng gana." Paulit-ulit itong nangyari buong araw. Sa huli, wala siyang naibenta kahit isa. Naglakad siya pa uwi, bitbit pa rin ang kapatid, habang ang sikmura niya ay kumakalam. Hindi lamang pagbebenta ng dyaryo ang kanyang sinubukan. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang magbenta ng sampagita sa kanto. "Bulaklak po para sa inyo, sampagita 5 piso lang." Malakas niyang tawag sa mga dumadaan. Ngunit madalas ay hindi siya pinapansin. May ilan pa nga na nagtatawanan. "Tingnan mo yung bata, dala-dala pa ang kapatid, hindi yata marunong umalis sa kalsada." Sa tuwing naririnig niya iyon, mas lalo niyang hinihigpitan ang pagkakayakap kay Liza. Sa isip niya, hindi siya pwedeng manghina. Kung siya'y bibigay, sino pa ang mag-aalaga sa kapatid niya? Minsan, napilitan siyang mamulot ng bote at bakal sa basurahan. Kahit gaano kadumi, piniis niya. Dinala niya ito sa junk shop at nakakuha ng kaunting barya. Ginamit niya iyon para bumili ng tinapay. Hindi niya inuna ang sarili. Agad niyang pinainom ng gatas si Liza at saka kumagat ng maliit na piraso ng tinapay para lamang hindi magutom. Habang lumalakad tawi, nakasalubong niya ang ilang batang kaedad niya. "Hoy Joel, palamunin! Puro basura na lang ang trabaho mo!" sigaw ng isa. "Tingnan niyo, nanay-nanayan!" dagdag pa ng isa sabay turo kay Liza. Hindi siya sumagot. Alam niyang walang saysay ang makipagtalo. Sa halip, dumiretso siya tawi, pilit na pinapakalma ang sarili. Sa isip niya, basta't may pagkain si Liza, hindi na mahalaga kung ano ang sabihin nila. Pagdating sa barong-barong, pinaupo niya ang kapatid sa papag at iniabot ang tinapay. "O Liza, kain na tayo. Kahit kaunti lang, busog na tayo." Ang sanggol kahit walang muwang ay ngumiti matapos makakain. Ang simpleng ngiting iyon ay nagbigay ng lakas kay Joel. Lumipas ang mga linggo, ganoon ang naging sistema ng kanilang buhay. Sa araw, naglalako siya o namumulot ng pote.
Sa gabi inaalagaan niya ang kapatid. Minsan nakakatulog silang magkayakap habang ang tren ay dumaraan sa likod, nag-iwan ng malakas na ugong. Ngunit ang pinakamasakit para kay Joel ay hindi lamang ang gutom o ang pagod. Ito ay ang tingin ng lipunan, ang mga matang puno ng panghuhusga, ang mga salitang bumabaon sa puso. May mga pagkakataon na iniisip niyang sumuko, pero tuwing maririnig niya ang iyak ni Liza, bumabalik ang kanyang lakas. Isang gabi, habang nakaupo siya sa gilid ng kalsada, kausap niya ang sarili. Joel, kailangan mong kayanin. Para kay Liza, kahit wala na si nanay, ikaw na ang sandigan niya. Hindi ka pwedeng bumigay. Sa murang edad, natutunan niyang ang lansangan ay hindi lugar ng awa. Dito, kailangan mong lumaban para mabuhay at sa bawat paglakad niya, dala-dala ang kapatid, dala rin niya ang pangarap na balang araw may liwanag ding darating sa gitna ng lahat ng dilim. Mataas ang araw nang maglakad si Joel sa kahabaan ng abalang kalsada. Bit-bit pa rin ang maliit na sanggol na si Liza na nakabalot sa kupas na kumot. Halos 3 araw na silang walang mapinong kain. Kaninang umaga ay tinapay lang ang naitustos niya sa kapatid. At kahit gutom na rin siya, mas pinili niyang ibigay ang natitirang piraso sa sanggol. Ngayon, ang kanyang sikmura ay tila pinipilipit ng kawalan. Habang naglalakad, napansin niya ang isang nakaparadang itim na kotse sa gilid ng isang mall. Puno ito ng alikabok, tila matagal nang hindi nalilinis. Napatigil si Joel, tumitig sa kotse, at biglang pumasok sa kanyang murang isipan ang isang ideya. Siguro kung malinis ko to, baka bigyan nila ako ng pera, pambili ng gatas ni Liza. Bulong niya sa sarili. Lumingalinga siya at napansin niyang maraming tao ang nakatingin. May mga nagtatawanan at may mga nagbubulungan. Ngunit hindi siya nagpadaig sa hiya. Pinakawalan niya ang isang malalim na hinga. Pinunasan ang pawis sa noo at marahang lumapit sa kotse. Paglapit niya, biglang bumukas ang pintuan sa likod. Lumabas ang isang matandang lalaki na nakabarong at may tindig ng isang taong sanay igalang. Ito ay si Don Federico, isang kilalang milyonaryo na hindi pamilyar kay Joel. Ang aura nito ay may bigat, parang isang haligi na hindi basta matitinag. Nag-angat ng paningin si Joel. Nanginginig ang boses ng magsalita. Manong, lunisin ko po kotse niyo. Pambili lang po ng gatas ng kapatid ko. Inilapit niya ang sanggol na hawak, na nooy umiiyak na naman dahil sa gutom. Tahimik ang paligid. Ang mga taong kanina'y nagbubulungan ay biglang natahimik. Wari sabik na makita ang magiging tugon ng milyonaryo. Ang ilan pa nga, nakataas ang kilay para bang naniniwala silang itataboy lamang ng mayamang lalaki ang batang marumi at mukhang palaboy. Bakit ganyan ka, bata? Hindi ba't dapat nasa eskwela ka? Malamig na tanong ni Don Federico, nakatingin diretsyo sa mga mata ni Joel. Nanlumo si Joel, ngunit agad ding nagpakatadag. Wala na po akong magulang, sir. Ako na po ang nag-aalaga sa kapatid ko. Hindi ko po kaya na wala siyang gatas. Kahit kaunting tulong lang po. Kahit trabaho lang. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Don Federico ang hindi basta-bastang desperasyon sa bata. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa bigat ng pasanin, ngunit ang kanyang boses ay puno ng tapang. Ang sanggol sa kanyang bisig, walang kamuwang-muwang, ay tuloy-tuloy sa pag-iyak, na lalo lamang nagpabigat sa eksena. Sa likod ng milyonaryo, lumapit ang kanyang driver. Sir, gusto niyo pong paalisin na lang yan? Baka madumihan pa kayo. Ngunit bago pa man siya makalapit kay Joel, iniunat ni Don Federico ang kanyang kamay. Hintay lang. Lumuhod siya bahagya para makita ng malapitan ang bata at ang sanggol. Tiningnan niya ang marurungis na kamay ni Joel, ang kupas nitong damit, at ang kapatid na nakabalot sa lampin na may mantsa ng gatas at pawis. Anong pangalan mo? Tanong ni Don Federico. Joel po, at saya po si Liza, kapatid ko. Sagot ng bata, halos humihbina. Tahimik sandali ang matanda, tila nag-iisip. Sa likod, muling nagbubulungan ang mga tao. May narinig pa si Joel na nagsabi, Nako, tiyak paaalisin yan. Wala namang pakialam ang mga mayaman sa mga ganyan. Ngunit, kabaligtaran ang nangyari.
Biglang kinuha ni Don Federico ang sanggol mula sa mga braso ni Joel. Marahan niya itong nyugyog at marahang pinatigil sa pag-iyak. Halos hindi makapaniwala si Joel at ang mga nanonood. "Driver, utos ni Don Federico. Pumunta ka sa pinakamalapit na butika. Bumili ka ng gatas na pangsanggol at bote. At bumili ka rin ng tinapay at sopas. Bilisan mo." "Sir?" Gulat na sagot ng driver, ngunit agad din itong sumunod. Ang mga taong nakapaligid ay napaawang ang bibig. Ang ilan ay nagbulungan ngili. "Hindi ko akalain, tutulungan niya pala yung bata." Si Joel, hindi alam ang gagawin, ay halos mapasubsob sa lupa. "Salamat po, sir! Salamat po!" Mumiti lamang si Don Federico at iniabot muli ang sanggol kay Joel. "Hindi lahat ng laban ay dapat mong akuin mag-isa, hiho. May mga pagkakataon na kailangan mong humingi ng tulong. At hindi kasalanan yon." Habang hinihintay ang pagbabalik ng driver, pinaupo muna sila sa lilim. Ilang minuto lang, bumalik ito dala ang gatas, bote at pagkain. Agad na tinimplahan ni Don Federico ng gatas si Liza. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, napatigil ito sa pag-iyak matapos sumuso. Si Joel ay hindi na nakapagsalita. Ang mga luha niya ay bumagsak na lamang habang pinagmamasta ng kapatid. "Salamat po, sir. Hindi ko po makakalimutan to." Nanginginig niyang wika. Ang mga taong nanonood na kanina ay puno ng panghuhusga ay ngayon ay tila natauhan. Ang ilan ay nahiya sa kanilang mga sarili at ang iba na may natigilan. Hindi makapaniwalang ang isang milyonaryo ang unang nagpakita ng malasakit na hindi nila nagawa. Sa mga oras na iyon, nagsimula ang isang kwento ng pagkikita. Ang isang bata, ulilang nagtataguyod para sa kanyang kapatid, at isang matandang milyonaryo na hindi niya kilala, ngunit nagbigay ng unang sinag ng pag-asa. Ang araw na iyon ay hindi na mabubura sa alaala ni Joel, sapagkat doon nagsimulang magbukas ang pinto ng tadhana para sa kanilang dalawa. Matapos ang unang paglapit ni Joel at ang hindi inaasahang pagtulong ni Don Federico, unti-unting nagtipon ang mas maraming tao sa paligid. Ang iba'y hindi pa rin makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Isang milyonaryo na kilala bilang mahigpit at seryoso sa negosyo ay kusang loob na karga-karga ang isang maruming sanggol at siya pa mismo ang nag-utos na bumili ng gatas at pagkain. Hindi ba't siya si Don Federico, yung may-ari ng malaking kumpanya ng sasakyan? Bulong ng isang babae. "Oo nga, siya nga. Pero ngayon lang ako nakakita na ganito siya kabait sa isang pilubi." Dagdag pa ng isa, halatang mangha. Samantala, si Joel ay nakaluhod pa rin sa tabi ng kalsada, nangingilid ang luha habang pinagmamasdan ang kanyang kapatid na abala sa pagsuso ng gatas mula sa bagong bote. Ang init ng araw ay tila napalitan ng malamig na hangin ng pag-asa. Hindi nagtagal, muling nagsalita si Don Federico. "Bata, hindi mo kailangang linisin ang kotse ko. Mas mahalaga ang kalusugan ng kapatid mo kaysa sa ilang patak ng alikabok." Napatingin si Joel, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. "Sir, ibig niyo pong sabihin, hindi niyo na po ako papagtrabahuhin?" Umiling si Don Federico, saka ngumiti ng marahan. "Ang kailangan mo ay hindi isang trabaho sa lansangan. Ang kailangan mo ay gabay. May edad na ako, ngunit naniniwala ako na kaya pa kitang matulungan. Hindi lang ikaw, kundi pati ang kapatid mong sanggol." Namilob ang mga mata ng mga nakapaligid. Ang ilan ay napailing, tilang hindi makapaniwala. "Hindi ko akalain, tutulungan niya talaga yung bata." "Oh, baka naman palabas lang to. Mga mayaman, mahilig sa palabas." Ngunit nang makita nilang tinapik ni Don Federico ang balikat ni Joel, alam nilang totoo ang kanyang intensyon. "Driver," muli niyang utos, "dalhin natin sila sa bahay. Hindi ligtas na nandito sila sa kalsada. At kailangan ng kapatid niya ng mas maayos na tulugan." Muling nagulat ang mga tao. May ilan na napanganga, may ilan na natahimik na lamang. Sa kanilang mga mata, hindi nila inasahan na aabot sa ganoong punto ang pagtulong ng isang milyonaryo. Si Joel ay halos hindi makapagsalita. "Sir, baka po abala lang kami.
Hindi po kami karapat-dapat. Ngunit pinutol ni Don Federico ang kanyang pagsasalita. Lahat ng tao ay may karapatang mabuhay ng may dignidad, iho, at hindi kasalanan ang maging mahirap. Ang tunay na kasalanan ay ang tumalikod sa nangangailangan. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto ng kotse at inalalaya ni Don Federico si Joel na isakay ang sanggol. Ang mga tao sa paligid ay hindi alam kung ano ang kanilang mararamdaman. May halo ng paghanga at pagsisisi sa sarili. Ang mga mismong nagbiro at tumawa kay Joel kanina ay ngayoy nakayuko, nahihiya sa kanilang mga inasal. Habang umaandar ang kotse, tumingin si Joel sa bintana at nasilayan ang mga taong nakatingin sa kanila. Hindi niya maiwasang mapangiti kahit may luha pa sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi siya tinaboy. Sa halip, may taong nakakita ng kanyang paghihirap at piniling tumulong. Sa loob ng sasakyan, tahimik sandali. Pinagmamasdan ni Don Federico ang sanggol na mahimbing nang natutulog matapos sumusunang gatas. Sa kanyang puso, may kakaibang init na bumalot. Matagal na siyang nabuhay sa mundo ng negosyo at kayamanan, ngunit ngayon lamang siyang nakaramdam ng ganitong kalalim na awa at malasakit. Joel, mahinahong sabi niya, mula ngayon, hindi mo na kailangang mag-isa. Hindi alam ni Joel kung paano sasagot. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang kaligayahan at gulat. Sa kanyang murang isipan, hindi niya inasahan na mayroong taong ganitong kalaking puso na handang magbukas ng pinto para sa dalawang ulila. Samantala, sa labas, naiwan ang mga taong nakasaksi. Marami ang nag-usap-usap matapos umalis ang sasakyan. Grabe, parang milagro yun ah. Sana lahat ng mayaman gaya ni Don Federico. Hindi pala lahat ay matigas ang puso. Naalala ko tuloy yung mga pagkakataon na tinaboy ko ang mga batang nag-aalok ng bulaklak. Nakakahiya. Ang eksenang iyon ay nag-iwan ng marka hindi lamang kay Joel kundi maging sa lahat ng nakakita. Isang simpleng tagpo sa kalsada ang naging daan upang mabuksan ang kanilang mga mata na ang awa, malasakit at kabutihan ay pwedeng manggaling sa kahit sinong tao, gaano man ito kayaman o kahirap. Para kay Joel, yun ang araw na hindi niya malilimutan. Ang araw na sa gitna ng lahat ng kanyang pagdurusa, may isang kamay na umabot at nagsabing, hindi ka nag-iisa. At mula sa araw na iyon, nagsimula ang pagbabago sa kanyang kapalaran, isang pagbabagong hindi niya kailanman inakala na darating. Sa unang gabi na kasama nila si Don Federico, hindi makapaniwala si Joel na nakahiga sila ni Lisa sa isang malinis na kama. Hindi na ito ang lumang papag na butas-butas at malamig tuwing umuulan. Ngayon, may unan at kumot silang magkapareho at si Lisa ay mahimbing na natutulog matapos makainom ng gatas na galing sa butika. Nakaupo si Joel sa gilid ng kama, hindi pa rin makapaniwala. Pinagmamasdan niya ang kisame, ang malinis na dingding at ang ilaw na hindi kumikislap sa kanyang murang puso. Ramdam niyang para siyang napadpad sa ibang mundo. Hindi ito totoo, baka panaginip lang ito. Bulong niya sa sarili, sabay haplos sa noo ng kapatid. Sa labas ng silid, dumating si Don Federico, dala ang isang tray ng pagkain, tinapay, sopas at kaunting prutas. Joel, kumain ka muna. Kailangan mong palakasin ang katawan mo. Hindi mo mababantayan ang kapatid mo kung ikaw mismo ay mahina. Agad na tumayo ang bata at marahang yumuko. Salamat po, sir. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mababayaran. Ngumiti lamang ang matanda. Hindi lahat ng bagay ay kailangang bayaran ng pera. Minsan, sapat na ang marunong kang magpahalaga at marunong kang magsikap. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumuti ang kalagayan ng magkapatid. Tuwing umaga, binibigyan sila ng pagkain mula sa kusina ni Don Federico. Si Liza ay nagkaroon ng sariling duyan at bagong damit. Para kay Joel, tila isa itong milagro. Mula sa lansangan at gutom, ngayon ay may lugar silang pansamantala na matatawag na tahanan. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Alam ni Don Federico na hindi sapat ang pansamantalang tulong.
Kaya't isang umaga, kinausap niya si Joel habang nakaupo sila sa hardin. Joel, gusto mo bang magtrabaho? Hindi bilang pulubi sa kalsada, kundi bilang isang alalay dito sa bahay? Tanong ng matanda. Napatitig ang bata, tila nagugulat. Tutrabaho po, kahit bata pa ako. May mga bagay na kayang gawin ng isang bata. Hindi ko hinihingi na magtrabaho ka ng sobra, pero maaari kang magsimula sa maliit. Halimbawa, linisin ang garahe, magdilig ng halaman at tumulong sa mga simpleng gawain. Sa ganoong paraan, matututo ka ng disiplina at hindi ka umaasa lang. Napangiti si Joel at masuyong hinawakan ang kamay ng kapatid. Gagawin ko po, sir, para po kay Liza at para hindi nyo kami pagsisihan na tinulungan nyo. Sa unang araw ng kanyang trabaho, nagtungo si Joel sa garahe. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at shorts na ibinigay ng mga tauhan ng bahay. Pinunasan niya ang mga alikabok sa mga kotse, nagdilig ng mga halaman at nagsalansan ng mga gamit. Kahit pawisan, nakangiti siya. Ibang-iba ito sa pagbebenta sa lansangan kung saan puro pangungutya ang naririnig niya. Ngunit hindi lahat ay natuwa. May ilang kasambahay na hindi sang-ayon na manatili ang dalawang ulila sa mansyon. Ano ba yan, sir? Pinapasok niyo pa ang mga batang yan dito? Ang trabaho namin, nadagdagan pa dahil sa kanila. Bulong ng isang katulong sa isa pa. Baka naman ginagamit lang ng batang yan si Don Federico. Mahirap na, baka balang araw, manakawan pa tayo. Narinig ito ni Joel habang naglilinis siya ng sahig. Napatigil siya, ramdam ang hapdi sa dibdib. Ngunit hindi siya nagpatalo. Pinunasan niya ang mga luha at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Pagkalipas ng ilang araw, lumapit si Don Federico sa kanya. Naririnig ko ang mga bulungan, pero tandaan mo, Joel, ang mahalaga ay alam mong malinis ang iyong puso. Hindi mo kailangang patunayan sa lahat agad-agad. Patunayan mo muna sa sarili mo. Tumango ang bata, pinipigilan ang luha. Opo sir, hindi ko po kayo bibiguin. Habang tumatagal, natututo si Joel sa bawat maliit na trabaho. Kapalit ng kanyang pagsisikap, nakakaranas siya ng mga bagay na hindi niya akalaing mararanasan. Busog na tiyan, ligtas na lugar para sa kanyang kapatid, at higit sa lahat, pagkakataon. Isang gabi, habang pinapatulog si Liza, mahigpit siyang yumakap dito at bumulong. Liza, may pag-asa na tayo. Hindi na tayo magugutom. Hindi na ako nag-iisa. May taong naniwala sa atin. Sa murang edad, unti-unti nang nararamdaman ni Joel na hindi lahat ng laban ay kailangan harapin ng mag-isa. May mga pagkakataon na ang Diyos ay magpapadala ng mga tao para magbigay ng tulong at liwanag. At sa katauhan ni Don Federico, nakatagpo siya ng bagong pagyakap ng pag-asa. Isang simula ng mas magandang bukas na hindi pa niya nakikita. Ngunit handa siyang salubungin. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti nang nasasanay si Joel sa bagong kapaligiran. Hindi na siya natutulog sa malamig na barong-barong, kundi sa isang maliit na silid malapit sa garahe ng malaking mansyon ni Don Federico. Para sa kanya, isang biyaya na iyon. May bubong, may banig na malinis, at higit sa lahat, may gatas si Liza at pagkain para sa kanilang dalawa. Ngunit, alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Sa kabila ng kabutihan ng milyonaryo, ramdam ni Joel ang malamig na pagtingin ng ilang kasambahay. Tuwing dumaraan siya sa kusina para kumuha ng tubig, naririnig niya ang mga bulong at tawa na para bang siya ang paksa. Hindi ko alam bakit pinapasok ni Sir ang batang yan dito. Bulong ng isa. Tingnan mo, palamunin na nga, dala-dala pa ang sanggol. Para tayong nag-aalaga ng dagdag na bibig. Sagot ng isa pa. Napatigil si Joel, nakatungo habang mahigpit na hawak ang bote ng tubig. Gusto niyang sumagot, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang nasa isip niya, hindi ako nandito para makipagtalo. Nandito ako para kay Liza. Sa unang araw ng kanyang trabaho, binigyan siya ng gawain ni Mang Nestor, ang tagapamahala ng garahe. O bata, linisin mo ang sahig ng garahe. Dapat walang alikabok. Kung may maiwan, lagot ka sa akin. Mahigpit na bilin ito. Kinuha ni Joel ang basahan at balde. Pinunasan niya ang sahig,
kahit na nanginginig ang kanyang braso sa bigat ng trabaho. Pawis na pawis siya, ngunit hindi nagreklamo. Ang tanging nasa isip niya ay ang pangakong hindi niya bibiguin si Don Federico. Habang naglilinis, may dalawang kasambahay na dumaan. "Tignan mo yan, parang alipin," tawa ng isa. "Ewan ko ba kay sir, bakit pinapabayaan niyang dito pa tumira ang batang yan?" Pinikit ni Joel ang kanyang mga mata, pilit na nilulunok ang sakit. Hindi niya lamang pinansin. Sa hapagkainan naman, ramdam niya ang pagiging dayo. Kapag kumakain siya ng kanin at ulam, madalas ay may nakatingin. Minsan, isang katulong ang nagsabi, "Hoy Joel, huwag mong uubusin ang ulam. Baka wala nang matira para sa amin." Napayuko siya at marahang sinabing, "Pasensya na po, hindi ko na uulitin." Kahit taunti na lang ang kanyang napakain, tiniis niya basta't may maibigay na pagkain sa kapatid. Isang hapon, tinawag siya ni Don Federico. "Joel, kumusta ka sa unang linggo mo rito?" Nagkibit balikat ang bata. "Ayos lang po sir, medyo mahirap, pero kinakaya ko po. May naririnig akong hindi magandang bulungan tungkol sa iyo. Huwag mong alalahanin yon. Ang mahalaga, nakikita kong nagsusumikap ka. Huwag mong kalimutan na kaya kita tinanggap ay dahil nakikita ko ang tapang at puso mo." Parang nabunutan ng tinik si Joel sa mga salitang iyon. "Opo sir, hindi ko po kayo bibigiin." Ngunit hindi natapos doon ang kanyang pagsubok. Isang gabi, habang naglilinis siya ng bakuran, biglang nawala ang relo ng isang katulong. Siya agad ang itinuro. Siya lang naman ang nasa paligid. Sino pa ba ang magnanakaw kung hindi ang batang iyan? Sigaw ng babae. Halos maluha si Joel. "Hindi ko po kinuha. Hindi po ako magnanakaw." Lumapit si Don Federico, pinakinggan ang gulo. "Tama na, hanapin ninyo muna ang relo bago kayo magbintang." Pagkalipas ng ilang minuto, natagpuan ito sa ilalim ng mesa sa kusina. Tahimik ang lahat, ngunit ramdam ni Joel ang kirot ng maling akusasyon. Pag-uwi niya sa silid, niyakap niya ng mahigpit si Liza. "Liza, kahit anong gawin nila, hindi ako susuko. Para sa iyo, kakayanin ko lahat." Sa mga gabing iyon, naiisip ni Joel kung bakit tila kay hirap mapatunayan ang sarili. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang mga salita ni Don Federico, muling bumabalik ang kanyang lakas. Sa murang edad, natutunan niyang hindi sapat ang simpleng pasasalamat. Kailangan niyang ipakita sa gawa ang kanyang katapatan. Kahit anong pagsubok ang ibato sa kanya, tatanggapin niya basta't manatili silang ligtas at may masisilungan. At sa gitna ng lahat ng pagdududa at pangungutya, isa lamang ang malinaw ay Joel. Ito ang simula ng kanyang laban upang patunayan ang sarili. Sa bahay ng milyonaryo, kung saan siya'y tinitingnan bilang dayo, sisikapin niyang maging higit pa sa inaakala ng iba. Siya ay magtatagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kapatid na sa kanya ay umaasa. Makalipas ang ilang linggo ng pagtitiis at pagpapakita ng kasipagan, unti-unting nakilala si Joel sa loob ng mansyon. Hindi man siya lubos na tinatanggap ng lahat ng kasambahay, nagsisimula na rin silang masanay, nandiyan siya at ang kapatid niyang si Liza. Ang maliit na silid malapit sa garahe ay kanilang naging tahanan. Hindi marangya, ngunit sapat na para hindi na sila giniginaw o nauulanan. Tuwing umaga, gigising si Joel bago pa sumikat ang araw. Una niyang tinitingnan si Liza na mahimbing na natutulog sa duyan na ibinigay ni Don Federico. Minsan tatawa ito habang nananaginip at iyon ang pinakamatamis na musika sa kanyang pandinig. Pagkatapos, aayusin niya ang higaan at saka pupunta sa garahe para linisin ang mga sasakyan. "Joel, siguraduhin mong makintab ang salamin ng kotse. Ayaw ni Sir ng may mansa." Paalala ni Mang Nestor, ang tagapamahala sa garahe. "Opo, Mang Nestor," sagot ni Joel habang masigasig na pinupunasan ang sasakyan. Kahit maliit ang kanyang katawan at nanginginig paminsan ang kamay, hindi siya tumitigil hanggat hindi niya natitiyak na malinis ang bawat sulok. Bukod sa paglilinis, natuto rin siya ng iba pang gawain. Kapag tapos na sa garahe, tumutulong siya sa paghahakot ng mga kahon sa bodega. Kung minsan ay nagdidilig siya ng mga halaman sa hardin
At tuwing gabi, siya ang nag-aayos ng mga gamit sa kusina matapos ang hapunan. Hindi na siya nagrereklamo. Bagkus ay natututo siyang pahalagahan ang bawat maliit na bagay na maitutulong niya. Samantala, si Liza ay inalagaan ng isang yaya na inatasan ni Don Federico. Bagaman noong una ay ayaw ng ilang kasambahay na mag-alaga ng sanggol na hindi nila kaano-ano, unti-unti ring lumambot ang kanilang puso dahil sa inosenteng ngiti at halakhak ng bata. Madalas, kapag umiiyak si Liza, si Joel ang unang tatakbo. Ngunit kung minsan, ang yaya ang agad na kumatarga. "Kuya Joel, nagugutom na yata ang kapatid mo. Heto, pinainom ko na siya ng gatas," sabi ng yaya isang hapon. "Salamat po ate," mahinhin na tugon ng bata. Sa kabila ng kaunting ginhawa, hindi pa rin nawala ang mga matang mapanghusga. Kapag dumadaan siya sa bulwagan, may ilang kasambahay na nagbubulungan. "Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit pinapastay ni Sir yang batang yan dito," wika ng isa. "Siguro may awa lang si Sir. Pero hanggang kailan kaya? Baka sa huli, mapalayas din sila," sagot naman ng isa pa. Naririnig ni Joel ang lahat ng iyon, at bagaman nasasaktan, hindi niya ipinapakita. Ang mahalaga para sa kanya, may bubong na silang dalawa ni Liza. At may taong naniniwala sa kanila. Isang araw, habang naglilinis ng hardin, nilapitan siya ni Don Federico. "Joel, kumusta ang kapatid mo?" Ngumiti siya. "Maayos naman po, sir. Salamat po sa lahat ng tulong ninyo." "Tandaan mo, anak," wika ng matanda. "Hindi ko kayo tinanggap dito para maging pabigat. Gusto kong matutunan mong ang bawat bagay sa buhay ay pinaghihirapan. Nakikita kong nagsisikap ka, at iyan ang mas mahalaga kaysa sa kung anong sinasabi ng iba." Tumango si Joel, puno ng pasasalamat. "Opo sir, hindi ko po kayo bibiguin." Lumipas ang mga buwan, unti-unting nabago ang kanilang buhay. Si Joel ay natuto ng disiplina, gumigising ng maaga, nagtatrabaho ng buong puso, at naglalaan ng oras para sa kanyang kapatid. Si Liza naman ay lumaki ng malusog, laging may ngiti sa labi, at unti-unti nang nakikilala ang mga taong nasa paligid. Ngunit hindi pa rin nawawala ang bigat sa dibdib ni Joel. Sa bawat araw na lumilipas, naiisip niya, hanggang kailan kami dito? Baka bukas biglang magbago ang isip ni Sir at paalisin kami. Kaya't mas lalo pa niyang pinagbuti ang kanyang trabaho. Mas lalo pa niyang pinagsikapan na maging karapat-dapat. Isang gabi, habang nasa kanyang silid, niyakap niya si Liza at bumulong. "Liza, hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas, pero sisikapin kong manatili tayo rito. Ayaw kong bumalik tayo sa lansangan. Dito, may pag-asa tayo." At sa paglipas ng mga araw, unti-unting naramdaman ni Joel na siya'y hindi na basta bata sa lansangan. Siya'y nagsisimula ng maging bahagi ng isang bagong mundo. Isang mundong puno ng hamon, ngunit nagbibigay din ng pag-asa na balang araw, ang kanilang buhay ay tuluyang nang magbabago. Lumipas ang ilang buwan, at habang nakikita ni Don Federico ang kasipagan ni Joel, lalo niyang naisip na kailangan nitong magkaroon ng mas maliwanag na kinabukasan. Hindi sapat na magtrabaho lamang ang bata sa mansyon. Sa murang edad nito, nararapat din itong makapag-aral, matuto ng pagbasa at pagsusulat, at magkaroon ng pagkakataong baguhin ang kapalaran niya at ng kapatid. Isang umaga, kinausap ni Don Federico si Hiol habang nasa hardin. "Joel, ilang taon ka na?" tanong ng matanda, habang pinagmamasdan ang batang nagdidilig ng mga halaman. "10 taon na po ako, sir," sagot niya. Medyo nahihiya pa rin kapag kinakausap ng milyonaryo. "Dapat nasa paaralan ka na. Hindi ka habang buhay maglilinis ng garahe at magdidilig. Ang kaalaman, iyan ang puhunan na hindi mawawala sa iyo," sabi ng matanda. Napayuko si Joel. "Sir, gusto ko pong mag-aral. Pero paano po si Liza? Sino po ang magbabantay sa kanya kapag wala ako?" Mumiti si Don Federico. "Ako ang bahala. May mga yaya dito. At sisiguraduhin kong ligtas siya.
Ang tungkulin mo ngayon ay matuto at magsikap. Huwag mong ipagkakait sa sarili mo ang karapatang matuto. Kinabukasan, isinama siya ni Don Federico sa isang pampublikong paaralan sa bayan. Suot niya ang lumang uniforme na ipinatahi ng isa sa mga kasambahay at sapatos na bahagyang maluwag ngunit malinis. Habang tapalapit sila sa gate ng paaralan, ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang dibdib. Pagpasok sa loob, agad niyang naramdaman ang kakaibang tingin ng ibang bata. Ang ilan ay nakangiti, ngunit mas marami ang nakataas ang kilay. Sino yan? Parang hindi sanay sa uniforme. Bulong ng isa. Tingnan mo, luma ang tsinelas niya, dagdag pa ng isa. Pinilit ni Joel na huwag pansinin ang mga bulungan. Umupo siya sa isang upuan sa likod ng klase. Ngunit hindi nagtagal, isang kaklase ang lumapit at tinuro ang kanyang sapatos. Hoy, tingnan nyo, parang sa ukay lang galing. Sabay tawa ng ilan pang bata. Nangingilid ang luha ni Joel, ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, binuksan niya ang lumang notebook na ibinigay ni Don Federico at nagsimulang magsulat. Sa isip niya, hindi ako nandito para makipagtalo. Nandito ako para matuto. Sa unang linggo ng klase, nahirapan siya. Hindi siya sanay na magbasa ng mabilis at madalas siyang nahuhuli sa pagsusulat. Ngunit hindi siya nawalan ng loob. Gabi-gabi, pagkatapos ng kanyang gawain sa mansyon at matapos patulugin si Liza, pinipilit niyang aralin ang mga leksyon. Minsan, nakatulog na siyang nakadapa sa notebook, ngunit pagmulat ng matay muli siyang nag-aaral. Isang araw, nagbigay ng pagsusulit ang guro. Mga bata, isulat ninyo ang 5 hayop na nakikita sa bukid, sabi ng guro. Habang ang iba'y mabilis na nagsusulat, si Joel ay dahan-dahan, pilit inaalala ang lahat ng kanyang nakita noon sa baryo nila. Isinulat niya, kalabaw, baka, manok, aso at kambing. Nang ipasa niya ang papel, hindi siya tiyak kung tama. Ngunit nang bumalik ang mga papel, halos hindi siya makapaniwala nang makita ang marka, 100. Magaling Joel, wika ng guro. Ipinakita mo na kahit nahuhuli ka minsan, kung mag-iisip ka ng maigi, kaya mong sumagot ng tama. Nakangiti siyang umuwi noon. Pagdating sa mansyon, agad niyang ibinalita kay Don Federico. Sir, nakuha ko pong pinakamataas na marka sa pagsusulit. Nagningning ang mga mata ng matanda. Iyan ang sinasabi ko sa iyo, iho, may talino ka. Kailangan mo lang ng pagkakataon para mailabas ito. Ngunit hindi ibig sabihin nito'y na wala ang pangungutya ng ilang kaklase. Madalas, tinutugso pa rin siyang pulubi o anak kalye. Minsan itinulak siya sa likod ng silid. Umuwi ka na lang sa lansangan kung saan ka bagay. Sigaw ng isang batang may kaya. Ngunit imbes na lumaban, pinilit niyang maging matatag. Sa isip niya, isang araw mapapatunayan kong hindi ako basta batang kalye lang. At sa bawat araw na lumilipas, natuto si Joel hindi lamang ng pagbasa at pagsusulat, kundi pati ng pagtitiis at pagkakaroon ng matibay na loob. Ang paaralan ay naging bagong mundo para sa kanya. Isang mundong puno ng pagsubok, ngunit puno ring ng pag-asa. Tuwing umuuwi siya, dinadatnan niya si Liza na nakangiti at iyon ang nagiging gantimpala sa lahat ng kanyang pagod. Sapagkat alam niya, ang bawat leksyon na natutunan niya ay para rin sa kapatid niyang umaasa sa kanya. Sa wakas, kahit sa murang edad, naramdaman ni Joel na unti-unti nang nabubuo ang kanyang kinabukasan. Isang kinabukasang hindi na limitado sa kalsada, kundi uno ng kaalaman, pangarap at pag-asa. Habang unti-unting nagbabago ang takbo ng buhay ni Joel at ni Liza sa mansyon ni Don Federico, may isang taong hindi natutuwa sa mga kaganapan. Siya si Antonio, ang pinsan ng matanda. Kilala itong sakim at mapagmataas at matagal nang inaasam ang malaking parte ng ari-arian ni Don Federico. Matagal na rin siyang nagbabalik-balik sa mansyon, palihim na sinusubaybayan ang mga galaw ng kanyang pinsan. Lalo na't tumatanda na ito at humihina na rin ang katawan. Isang gabi, dumating si Antonio sa mansyon sakay ng magarang sasakyan. Suot niya ang kanyang mamahaling Amerikana at may kasamang 2 tauhan. Pagpasok niya sa loob, agad siyang nagpakawala ng mapait na ngiti. Kuya Federico, ang tagal kong hindi bumalik dito. Kamusta ka na? Bahagyang ngumiti si Don Federico. Ayos naman ako, Antonio. Ano ang sadya mo? Lumingalinga ang pinsan at napansin niya agad ang batang si Joel na nakatayo sa gilid.
Hawak ang kapatid na si Liza. Namilog ang kanyang mga mata at agad na nagtaas ng kilay. At sino naman yang mga batang yan na namamalagi dito? Maingat na sumagot si Don Federico. Mga inaalagaan ko, mga ulila. Wala ng pamilya, kaya tinulungan ko. Napatawa si Antonio, ngunit halatang puno ng pang-uuyam. Tumulong ka sa kanila? Nako kuya, baka hindi mo alam. Baka ginagamit ka lang ng mga batang yan. Tingnan mo, baka balang araw kunin ta ang yaman mo. Napatungo si Joel. Ramdam ang bigat ng mga salita. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sumingit si Don Federico. Antonio, wag mong husgahan ang mga bata. Nakita ko kung paano nagsikap si Joel para sa kanyang kapatid. Hindi lahat ng mahirap ay magnanakaw. Ngunit hindi pa rin tumigil si Antonio. Nang sila'y nag-uusap na lamang ng ilang kasambahay, narinig ni Joel ang kanyang mga salita. Tandaan nyo, huwag kayong masyadong magtiwala sa batang iyon. Pulubi lang siya at sigurado akong ginagamit niya si Kuya Federico para makalapit sa kayamanan. Kung ako sa inyo, mag-ingat kayo. Simula noon, lalo pang lumala ang pagtingin ng ibang kasambahay kay Joel. May ilan na hindi na siya pinapansin. At ang iba namay, lantaran siyang tinutuligsa. Isang gabi, habang kumukuha siya ng tubig sa kusina, bigla siyang sinita ng isa sa mga tauhan ni Antonio. Hoy, bata, siguraduhin mong hindi ka nagnanakaw dito. Baka mahuli ka naming may kinukupit, yari ka, banta nito. Natigilan si Joel, ngunit mahigpit niyang niyakap si Liza at mabilis na bumalik sa kanyang silid. Hindi siya nagsalita. Ngunit sa kanyang dibdib, tila may apoy na nabuhay. Hindi ko hahayaang masira ang tiwala sa akin ni Sir Federico, bulong niya sa sarili. Isang araw, muling bumisita si Antonio. Dinala niya ang ilang papeles at ipinapakita kay Don Federico. Kuya, pirmahan mo na ito para ito sa mas maayos na pamamahala ng kumpanya mo. Ako ang bahalang magpatakbo. Ngunit tumanggi ang matanda, hindi Antonio. Hindi ko ibibigay ang pag-aari ko sa taong hindi marunong magpahalaga sa kapwa. Lalo na't alam kong ang hangarin mo ay para lamang sa sarili mo. Lalong nag-init ang ulo ni Antonio. Kung ayaw mong pirmahan, bahala ka. Pero tandaan mo kuya, isang araw magigising ka na lang na niloloko ka ng mga taong pinoprotektahan mo. Pagkaalis ni Antonio, agad siyang nilapitan ni Joel. Sir, pasensya na po kung ako ang dahilan ng galit niya. Kung gusto niyo po, aalis na lang kami ni Liza. Ngunit mahigpit na uwiling si Don Federico. Hindi Joel, hindi kita kinupkot para basta ka na lang palayasin. Ang mga salita niya ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang nakikita ko sa iyo, ang sipag, katapatan at pagmamahal mo sa kapatid mo. Dahil dito, mas lalo pang nagbursige si Joel. Kung dati simpleng paglilinis at pagtulong lang ang ginagawa niya, ngayon ay sinisigurado niyang bawat gawain ay walang kapantay sa husay. Kung minsan ay inaabot siya ng gabi sa paglilinis ng garahe o kaya namay nagbabantay kay Liza kahit pagod na. Ngunit hindi rin siya nakaligtas sa mga patibong ni Antonio. Isang gabi, nawala ang isang mahalagang dokumento mula sa opisina ni Don Federico. At nang magsagawa ng investigasyon, si Joel agad ang itinuro ng mga kasambahay na nadala na sa paninira ni Antonio. Siya lang naman ang bagong tao rito. Malamang siya ang kumuha. Sigaw ng isa. Oo nga, pulubi yan eh. Hindi dapat pinagkakatiwalaan. Dagdag ng isa pa. Halos maiyak si Joel habang pilit na ipinagtatanggol ang sarili. Hindi po ako magnanakaw. Hindi ko po gagawin yon kay Sir na nagbigay ng lahat para sa amin. Tahimik si Don Federico. Ngunit sa kanyang mga mata, ramdam ni Joel ang pagtitiwala. Huwag kayong magbintang ng walang ebidensya. Si Joel ay hindi magnanakaw. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Joel na hindi matatapos doon ang problema. Si Antonio ay magiging anino na laging susubok na sirain ang kanyang pangalan. At alam niyang darating ang panahon na kakailanganin niyang patunayan, hindi lamang sa mga kasambahay, kundi sa buong paligid na karapat-dapat siyang manatili sa piling ng taong unang naniwala sa kanya. At sa bawat pagsubok na dumarating, mas lalo niyang hinahawakan ang kapatid niyang si Liza, na sa bawat ngiti at halakhak nito
ay nagpapaalala kay Joel ng kanyang pangako na gagawin niya ang lahat para magkaroon sila ng marangal at payapang buhay. Makalipas ang ilang linggo, mula nang magsimulang bumisita-bisita si Antonio sa mansyon, dumating ang araw na magsisimula ang kanyang plano laban kay Joel. Sa mga oras na iyon, ramdam ni Joel na tila lalong dumidilim ang tingin sa kanya ng ibang kasambahay. Kahit na ginagawa niya ang lahat ng kanyang gawain ng maayos, hindi pa rin maalis ang mga bulong-bulong at panghuhusga. Isang umaga, habang abala si Don Federico sa kanyang opisina, napansin niyang nawawala ang isang mahalagang dokumento, isang kontrata para sa isang malaking negosyo na nakatakdang pirmahan sa susunod na linggo. Nataranta ang mga tauhan sa mansyon at agad nagsimula ang investigasyon. Si Antonio ang unang nagsalita. "Kuya, hindi ba't kamakailan lang ay pinatuloy mo ang batang iyon dito? Malamang siya ang kumuha. Hindi ba't galing siya sa lansangan? Mga taong galing sa kalye, sanay magnakaw para mabuhay." Agad na napatingin ang lahat kay Joel. Nakayuko lamang siya, mahigpit na hawak ang kanyang kapatid na si Liza. "Hindi po ako magnanakaw," nanginginig niyang tugon. "Hindi ko po gagawin yan kay sir na nagbigay ng lahat sa amin." Ngunit mas lalo lamang siyang pinagdudahan. Ang ilang kasambahay na dati kaibigan na niya ay tila naniwala kay Antonio. "Oo nga, baka matagal na niyang pinaplano ito. Baka matagal na siyang may balak," bulong ng isa. Ramdam ni Joel ang bigat ng sitwasyon. Para bang lahat ng kanyang pinaghirapan ay unti-unting guguho dahil sa mga paratang. Halos mapaiyak na siya, ngunit nag-ipon ng lakas at diretsyong tumingin kay Don Federico. "Sir, totoo pong wala akong kinuha. Kahit na mahirap kami, hindi ko po kailanman gagawin yan. Lahat ng ginagawa ko ay para kay Liza at para hindi niyo pagsisihan na tinulungan ninyo ako." Tahimik si Don Federico. Tila nag-iisip siya kung sino ang kanyang paniniwalaan. Si Antonio na matagal na niyang kilala o ang batang si Joel na ngayon pa lang niya nakasama ngunit nakitaan niya ng sipag at katapatan? "Antonio," wika ng matanda, "kung may ebidensya kang hawak, ilabas mo. Huwag kang magbintang ng walang sapat na dahilan." Ngumiti ng palihim si Antonio. "Kung gusto mo ng ebidensya, maglagay tayo ng bantay. I'm sure, sa mga susunod na araw, mahuhuli rin natin siya." Ngunit hindi nagtagal, lumabas ang katotohanan. Isang gabi, habang naglilinis si Joel ng garahe, napansin niyang may iniwang bag ang isa sa mga tauhan ni Antonio. Nang dinala niya ito sa opisina para isoli, nagulat siya nang bumukas ito at lumabas ang hinahanap na kontrata. Agad niyang tinawag si Don Federico. "Sir, ito po. Natagpuan ko sa bag ng isa sa tauhan ni Sir Antonio." "Hindi ko po sinasadya, pero nandito po talaga." Dumating si Antonio, halatang nagulat. "Kalokohan! Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan." Ngunit halata sa kanyang muka ang kaba. Kinuha ni Don Federico ang dokumento, saka mahigpit na tumingin sa pinsan. "Antonio, hindi ka pa rin nagbabago. Para sa pansarili mong interes, sisiraan mo pa ang isang batang walang kalaban-laban. Sa harap ng lahat ng tao rito, ipinapakita mo na ikaw ang tunay na traidor." Tahimik ang lahat. Ang mga kasambahay na dati nagduda kay Joel ay isa-isang yumuko, tila nahihiya sa kanilang mga inasal. Lumapit ang isa sa kanila kay Joel. "Pasensya ka na, Joel. Nagpadala kami sa maling akala." Ngumiti si Joel, bagaman may luha sa kanyang mga mata. "Wala pong problema. Ang mahalaga, nakita na ang katotohanan." Hindi na nakapagsalita si Antonio. Galit man, napilitan siyang lumabas ng mansyon. Ngunit bago siya tuluyang umalis, binigyan pa niya ng huling banta si Joel. "Hindi pa dito nagtatapos ang laban natin, bata. Tandaan mo, hindi ako titigil hanggat hindi ko naaalis ang tiwala ng pinsan ko sa iyo." Ngunit sa halip na matakot, mas lalong tumibay ang loob ni Joel. Alam niyang hindi siya nag-iisa. Sa likod ng lahat ng pagsubok, may isang taong naniniwala sa kanya, si Don Federico. Lumapit si Don Federico kay Joel at marahang tinapik ang kanyang balikat. "Joel, huwag mong kalilimutan ang aral na ito.
Sa buhay, laging may taong susubok siraan ka, pero ang katotohanan ay laging lilitaw. Ipinakita mong may paninindigan ka at iyon ang mas mahalaga. Mula sa gabing iyon, nagsimula ang mas matibay na samahan sa pagitan ni Joel at ni Don Federico. Bagaman nanatili pa rin ang banta ni Antonio, hindi na iyon sapat upang sirain ang paninindigan ni Joel. Sa kanyang puso, isa lamang ang malinaw. Kung kaya niyang ipaglaban ang kanyang pangalan laban sa mga kasinungalingan, kaya din niyang ipaglaban ang kinabukasan nila ni Liza. At iyon ang pinakamalaking laban na kailanman ay hindi siya susuko. Lumipas ang mga taon mula nang unang pumasok si Joel sa paaralan. Sa una, puro pangungutya at pangmamaliit ang kanyang natanggap mula sa mga kaklase. Ngunit hindi iyon naging hadlang upang magsikap siya. Sa bawat araw, pinatunayan niya na kahit mahirap at galing lansangan, kaya niyang makipagsabayan kung may tiyaga at determinasyon. Nakatapos siya ng elementarya na may medalya bilang isa sa pinakamahalagang estudyante. Nang araw ng pagtatapos, naroon si Don Federico, nakaupo sa unang hanay ng mga upuan. Nang tawagin ang pangalan ni Joel, napalakas ang palakpak ng matanda. Tila siya mismo ang tunay na magulang ng bata. Pag-uwi nila, masayang niyakap ni Joel ang kapatid. Liza, nakatapos la ako ng elementarya. Pangako itutuloy ko ito hanggang sa makapagtapos ako ng kolehiyo. Mumiti si Don Federico at hinaplos ang ulo ng bata. Alam kong kaya mo, Joel. Nakikita ko sa iyo ang sipag at talino na hindi matutumbasan ng pera. Nagsimula ang panibagong kabanata ng kanyang buhay nang pumasok siya sa high school. Mas mahirap, mas maraming gawain at mas malalaking pagsubok ang dumating. Ngunit hindi siya sumuko. Sa halip, sinanay niya ang sarili na hatiin ang oras. Sa umaga nag-aaral, sa hapon tinutulungan si Don Federico sa mansyon at sa gabi nagbabantay kay Liza na unti-unti na ring lumalaki. Kuya Joel, bakit gabi na at nag-aaral ka pa rin? Tanong ni Liza isang gabi habang nakaupo sa gilid ng kanyang higaan. Para sa atin, Liza, sagot ng kuya. Gusto kong balang araw, hindi na natin maramdaman ang hirap na pinagdaanan natin noon. Habang tumatagal, nakilala si Joel sa paaralan bilang masipag at matalino. Kahit wala siyang bagong gamit o mamahaling sapatos, siya ang laging lumalapit sa guro upang magtanong. Siya ang palaging handa sa recitation at siya rin ang nakakatulong sa mga kaklase kapag may hirap sa aralin. Joel, baka pwede mo akong turuan ng algebra mamaya? Tanong ng isa niyang kaklase. Oo naman, pagkatapos ng klase, sabay na tayong mag-review. Sagot niya. Sa kabula nito, hindi pa rin nawala ang mga taong mapangmata. May ilan pa ring nagsasabing, naku, kahit anong sipag niyan, mahirap pa rin siya, wala ring mararating. Ngunit imbes na panghinaan ng loob, mas lalo itong naging gasolina ng kanyang determinasyon. Sa bahay naman, masaya si Don Federico na nakikita ang pagbabago kay Joel. Tuwing gabi, madalas silang nag-uusap sa veranda ng mansyon. Joel, alam mo ba kung bakit patuloy kitang sinusuportahan? Tanong ng matanda isang gabi. Dahil siguro naaawa kayo sa amin, sir? Tugon ng bata. Umiling si Don Federico. Hindi awa, iho. Nakita ko sa iyo ang sipag na matagal ko nang gustong makita sa ibang tao. Ang pagiging tapat at marunong magpahalaga sa maliit na bagay, iyan ang tunay na kayamanan. Paglipas ng panahon, lumaki na rin si Liza. Hindi na siya sanggol na iyak ng iyak. Ngayon siya ay isang masayahing bata na laging nakasunod kay Joel. Kuya, gusto ko ring mag-aral balang araw, wika niya minsan. Makakapag-aral ka, Liza. Sisiguraduhin ko yon. Sagot ng kuya. Ang kanilang tahanan ay puno na ng bagong pag-asa. Sa bawat libro na binabasa ni Joel at sa bawat bagong kaalamang natututuhan niya sa paaralan, alam niyang unti-unti na niyang hinuhubog ang kinabukasan nilang dalawa. Lumipas ang ilang taon at nakapagtapos si Joel ng high school na may karangalang medalya. Muli naroon si Don Federico sa kanyang tabi. Habang nakatayo sila sa entablado, halos maiyak ang matanda sa tuwa. Joel, ito ang simula ng mas malaking laban. Napatunayan mong kaya mong lampasan ang lahat ng pagsubok. Hindi nagtagal,
Nag-enroll si Joel sa isang vocational school upang matutunan ang mekanika. Hilig niya ang mga sasakyan mula pa noong siya'y naglilinis ng garahe. Nakita ni Don Federico ang interes na iyon, kaya't sinuportahan siya. Kung gusto mong maging mekaniko, anak, huwag kang matakot magsimula sa maliit. Ang mahalaga, mahal mo ang ginagawa mo, payo ng matanda. At doon nagsimula ang bagong yugto ng pag-aaral ni Joel. Hindi na lamang para sa sarili, kundi para sa kapatid na umaasa sa kanya at para rin kay Don Federico na tumayong gabay at tagapagtanggol nila. Sa kanyang murang isipan, alam niyang malayo pa ang kanyang tatahakin. Ngunit sa bawat diploma na hawak niya, sa bawat aralin na natutunan niya, mas lalo siyang tumitibay. At sa kabila ng lahat ng pangungutya at pagdududa, pinatunayan niyang ang isang batang dating nag-aalok lang ng paglilinis ng kotse sa lansangan ay kayang magtagumpay kung may determinasyon at tamang taong naniniwala sa kanya. Habang patuloy na nag-aaral si Joel sa vocational school, unti-unti niyang natuklasan ang tunay niyang hilig, ang mga makina. Simula pa noong siya'y nasa garahe ng mansyon, mahilig na siyang sumilip sa loob ng mga kotse, hawakan ang mga gamit ni Mang Nestor, at makinig sa mga kwento ng mga mekaniko tungkol sa kung paano gumagana ang bawat parte. Ngayon, sa tulong ni Don Federico, mayroon na siyang pagkakataong tuparin ang pangarap na iyon. Sa unang araw ng klase, dama niya ang kaba. Wala siyang mamahaling gamit, tanging lumang notebook at lapis lamang ang kanyang baon. Habang ang ibang kaklase ay may dalang bagong toolkit, siya ay nakatingin lamang. Iniisip kung paano siya makakasabay. Ngunit nang magsimula ang guro na magpaliwanag tungkol sa makina, para bang lumuwag ang kanyang dibdib. Mas lalo siyang nagkaroon ng interes at lumapit ng husto sa bawat leksyon. "Sir," tanong ni Joel sa guro, "paano po nagkakaroon ng sapat na lakas ang makina para umandar ang isang mabigat na sasakyan?" Napangiti ang guro. "Magandang tanong, Hijo. Ang lakas ay nagmumula sa tamang kombinasyon ng gasolina, hangin at spark. Kung tama ang timpla, kahit gaano kabigat ang sasakyan, aandar ito." Napaisip si Joel. Parang buhay din pala. Kung may amang timpla ng tiyaga, pag-asa at tapang, kahit gaano kabigat ang pagsubok, makakaya mong umusad. Tuwing tapos ang klase, hindi siya agad umuuwi. Madalas siyang naiwan sa workshop para subukan ang kanyang natutunan. Pinapayagan siya ng guro dahil nakikita ang kanyang determinasyon. Kahit madumisa ng grasa ang kanyang damit, masaya siyang umuuwi sa mansyon. Dala ang kaalaman at karanasang bago para sa kanya. "Kuya Joel, bakit puro grasa ang kamay mo?" Kanong ni Liza isang gabi habang pinapainom siya ng gatas. "Nag-aral ako ng makina, Liza," sagot niya sabay ngiti. "Balang araw, magkakaroon tayo ng sariling talyer. Doon, hindi na tayo mangungutang. At ikaw, makakapag-aral hanggang gusto mo." Natawa ang bata at pumalakpak. "Gusto ko yon, kuya. Gusto ko may pangalan sa harap ng tindahan natin." "Sigurado yan," sagot niya habang ninyayakap ang kapatid. "Isusulat natin, talyer ni Joel at Lisa." Habang tumatagal, nakilala siya ng mga guro at kaklase bilang isa sa pinakamasipag. May mga pagkakataon na siya ang nagiging leader ng grupo sa mga proyekto at hindi niya kailanman pinapabayaan ang kanyang mga kasama. "Kung ako ang gagawa ng isang parte, sisiguraduhin kong matibay ito. Dahil kapag mahina ang isa, lahat tayo apektado," wika niya minsan sa grupo. Sa bahay naman, natutuwa si Don Federico na makita ang pagbabago kay Joel. "Anak," sabi niya isang gabi habang nakaupo sila sa veranda, "nakikita ko sa iyo ang sarili ko noong kabaan ko. Nagsimula rin akong walang-wala, pero dahil sa pangarap, natuto akong magsikap. Huwag mong hayaang mawalan ka ng direksyon. Kung may pangarap ka, iyon ang magiging gabay mo." "Apo sir," sagot ni Joel, "gusto ko pong magtayo ng sariling alyer balang araw. Hindi lang para kumita, kundi para makatulong din sa iba na tulad kong walang-wala sa loob ng paaralan.
Hindi rin nakaligtas si Joel sa pangungutya. May mga kaklase siyang anak mayaman na nag-aaral lamang para may mapuntahan. Ano bang ginagawa mo rito, Joel? Sa itsura mo, parang hindi ka tatagal sa industriyang ito. Biro ng isa. Ngunit hindi siya nagpatalo. Hindi ako nandito para sa inyo. Nandito ako para matuto at tuparin ang pangarap ko. Sagot niya, puno ng determinasyon. Habang nag-aaral, patuloy pa rin siyang tumutulong kay Don Federico sa mansyon. Kapag weekend, siya ang nag-aalaga kay Liza at kapag may libreng oras, tinutulungan niya si Mang Nestor sa garahe. Unti-unti, natututo na rin siyang mag-ayos ng simpleng sira sa sasakyan. At sa bawat natatapos niyang trabaho, nararamdaman niya ang maliit na tagumpay. Joel, ayos na ang makinang to dahil sa'yo. Sabi ni Mang Nestor minsan, sabay tapik sa kanyang balikat. Malayo ang mararating mo. At sa tuwing naririnig niya ang mga salitang iyon, mas lalo siyang tumitibay. Sa murang edad, natutunan niyang ang pangarap ay hindi lamang salita. Ito'y isang responsibilidad na kailangang pagsikapan araw-araw. Sa paglipas ng panahon, nagsimula na ring makilala si Joel sa kanilang lugar bilang masipag at mapagkakatiwalaan. Kapag may kapitbahay na nasisiraan ng motor o bisikleta, siya ang tinatawag para tumulong. Hindi siya humihingi ng malaking bayad. Sapat na para sa kanya ang simpleng pagkain o pasasalamat. Salamat, Joel, wika ng isang kapitbahay. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mapapandarang tricycle ko. Walang anuman po. Ang mahalaga, maayos na ulit, tugon niya, nakangiti. Sa mga sandaling iyon, nagsimulang maging inspirasyon si Joel sa ibang kabataan. Nakita nila na kahit galing lansangan at dumaan sa matinding hirap, kaya pa ring bumangon kung may pangarap at determinasyon. At sa kanyang puso, iisa lang ang malinaw. Hindi siya titigil hanggat hindi natutupad ang kanyang pangarap. Hindi lamang para sa sarili, kundi para kay Liza at para sa taong nagbigay sa kanila ng pag-asa, si Don Federico. Sa bawat araw na lumilibas, habang dahan-dahan niyang hinuhubog ang kanyang kinabukasan, mas lalo niyang nakikita ang liwanag sa dulo ng landas. At alam niyang balang araw, makakamtan din nila ang buhay na matagal na nilang pinapangarap. Lumipas ang mga taon at patuloy na nagtagumpay si Joel sa kanyang pag-aaral at pagsasanay bilang mekaniko. Lalong lumalalim ang kanyang pangarap na balang araw ay magtayo ng sariling talyer. Ngunit kasabay ng kanyang pagsisikap, napansin niyang unti-unti ring humihina si Don Federico. Noon, ang milyonaryo ay kilalang malakas, tuwid ang tindig at laging nakasuot ng barong na malinis at plansado. Ngunit ngayon, madalas na itong hingalin kahit sa paglalakad lamang sa hardin. Minsan ay napansin ni Joel na nanginginig ang mga kamay nito habang pinipirmahan ang ilang dokumento. "Sir, ayos lang po ba kayo?" Tanong ni Joel isang hapon habang tinutulungan niyang maglakad ang matanda sa veranda. Ngumiti si Don Federico, bagaman halatang pinipilit ang sarili. "Huwag mo akong alalahanin, Joel. Matanda na ako. Natural lang ang panghihina." Ngunit hindi mapigilan ni Joel ang pagkabahala. Sa tuwing gabi, nagdarasal siya. "Diyos ko, huwag niyo pong hayaang mawala agad si Sir. Siya na lang po ang sandigan namin ni Liza." Samantala, narinig ni Antonio ang balitang humihina na si Don Federico. Agad niyang sinamantala ito. Muling bumalik ang pinsan, dala ang mas maraming papeles. "Kuya, hindi mo na kaya ang bigat ng negosyo. Hayaan mo na akong humawak. Ako ang karapat-dapat," giit ni Antonio. Ngunit tumanggi pa rin si Don Federico. "Hindi ko ibibigay sa iyo, Antonio. Alam kong ang hangarin mo ay para sa sarili mo lamang." Dahil dito, nag-umpisa na namang siraan ni Antonio si Joel. "Hindi mo ba nakikita, kuya? Ginagamit ka lang ng batang yan. Siya ang dahilan kung bakit mabilis kang nanghina. Ang dami mong iniintindi para sa kanya. Kung hindi mo siya tinanggap, baka mas malakas ka pa ngayon." Narinig ni Joel ang mga salitang iyon. Ramdam niyang muli siyang tinutuligsa. Ngunit sa halip na sumagot, inalagaan pa rin niya si Don Federico. Siya mismo ang nagdadala ng gamot, nagtitimpla ng tsaa, at nagbabantay sa gabi kung sakaling atakihin ng ubo ang matanda. "Joel, mahinang sabi ni Don Federico isang gabi, kung wala ka, baka matagal na akong sumuko." "Salamat, anak. Nakita kong hindi ka lang masipag, kundi may malasakit at pagmamahal."
Ngunit lalong lumala ang kalagayan ng matanda. Kinailangan itong dalhin sa ospital matapos mawalan ng malay sa hapagkainan. Agad na sinugod ni Joel at ng mga kasambahay ang matanda sa emergency room. Habang nasa labas, mahigpit niyang hawak ang kamay ni Liza na ngayon ay binatilya na at ramdam ang bigat ng sitwasyon. "Kuya, mamamatay na ba si Lolo Federico?" tanong ni Liza, halos maiyak. "Hindi, Liza," sagot ni Joel, pilit na pinapakalma ang kapatid. "Kakayanin niya, malakas si Sir, at kahit anong mangyari, kasama natin siya." Ilang oras ding naghintay ang magkapatid. Sa wakas, lumabas ang doktor. Mahina na ang puso ni Don Federico. Kailangan niyang magpahinga at umiwas sa sobrang stress. Nagpasalamat si Joel, ngunit alam niyang delikado na ang sitwasyon. Simula noon, halos hindi na siya natutulog. Siya mismo ang nagbabantay sa gabi, nagtitimpla ng gamot at sinisigurong maayos ang pagkain ng matanda. Ngunit hindi tumigil si Antonio. Sa bawat pagbisita nito sa ospital, laging binabalik-balikan ang parehong kwento. "Kuya, ako ang dapat mong pagkatiwalaan, hindi ang batang yan. Isang araw, paggising mo, baka makita mong kinuha na niya lahat ng ari-arian mo." Ngunit kahit humihina na si Don Federico, mariin pa rin ang sagot. "Hindi mo nakikita ang puso ni Joel, Antonio. Kung tutusin, mas nakita ko ang anak sa kanya kaysa sayo." Galit na galit si Antonio. Lumabas siya ng silid, nag-iiwan ng banta. "Kung iyan ang gusto mo, kuya, hindi ako titigil. Hindi ako papayag na maagawan ng isang pulubi." Sa kabila ng lahat ng ito, hindi bumitaw si Joel. Kahit napapagod sa pag-aaral at pagtulong sa bahay, hindi niya pinabayaan si Don Federico. Para sa kanya, ang matanda ang tumayong ama, guro at tagapagligtas nilang magkapatid. Hindi niya kayang bayaran ang lahat ng iyon, ngunit kaya niyang suklian ng malasakit at katapatan. Isang gabi, habang nakahiga si Don Federico, tinawag niya si Joel. "Joel, anak, may hihilingin ako. Kapag dumating ang araw na wala na ako, huwag mong pababayaan ang kapatid mo. Huwag mo ring kakalimutan ang lahat ng itinuro ko sa iyo." Lumuhod si Joel sa tabi ng kama at mahigpit na hinawakan ang kamay ng matanda. "Pangako po, sir. Hindi ko kayo bibiguin at hindi ko rin pababayaan si Liza." Ngumiti si Don Federico at pumikit, tila nakahanap ng kapayapaan sa gitna ng kanyang karamdaman. At doon, mas lalong tumibay ang loob ni Joel na sa kabila ng mga pagsubok, mananaili siyang tapat at ipagpapatuloy ang lahat ng mabubuting aral na natutunan niya mula sa taong unang naniwa sa kanya. Makalipas ang ilang buwan ng pag-aalaga ni Joel kay Don Federico, dumating ang araw na muling tinawag sila ng matanda sa kanyang silid. Nakaupo siya sa kama, payat na at halatang hinuhubog ng sakit ang kanyang katawan. Ngunit matalim pa rin ang kanyang mga mata. Sa tabi niya, nakahanda ang ilang makakapal na sobre at dokumento. "Joel." Mahina ngunit malinaw ang tinig ni Don Federico. "Panahon na para pag-usapan natin ang kinabukasan. Hindi ko hawak ang buhay ko, pero hawak ko pa rin ang kapalaran ng ari-arian ko." Nagulat si Joel at napatingin agad sa matanda. "Sir, huwag niyo pong isipin yan. Ang mahalaga po, gumaling kayo." Ngunit ngumiti si Don Federico. "Huwag kang maakot, anak. Hindi ito usapin ng kamatayan, kundi paghahanda. Isa kang bata na nakita kong may malasakit, sipag at puso, at alam kong darating ang panahon na kailangan mong harapin ang mas malaking laban." Lumapit ang abogado ng pamilya, dala ang isang maleta. Binuksan nito ang mga papeles. "Joel, ipinatawag ka ni Don Federico para maging saksi sa kanyang huling habilin." Nanginginig si Joel. "Sir, bakit ako? Hindi po ako karapat-dapat. Pulubi lang po ako." Mumisi ang matanda, saka inilingon ang mata kay Antonio na nandoon din at halatang hindi mapakali. "Hindi lahat ng pamana ay pera, Joel. Ang pinakamahalagang pamana ay tiwala. At yan ang ibinibigay ko sa iyo." Namilog ang mga mata ni Antonio. "Kuya, hindi mo pwedeng gawin yan. Ako ang dugo at laman mo. Ako ang nararapat." Sigaw niya, halos mabaliw sa galit. Ngunit mariin ang tinig ni Don Federico. "At ikaw, Antonio, ilang beses mo na akong pinahiya at pinagtangkaang linlangin. Hindi kita tatanggalan ng parte sa negosyo, ngunit hindi rin ako bulag
para ipagkatiwala ang lahat sa'yo. Bumaling siya kay Joel. Hiho, nais kong malaman mong may bahagi ka sa lahat ng ito. Hindi kita itinuturing na palaboy, kundi anak. Kung sakaling mawala ako, may karapatan ka sa ari-arian ko at sa negosyo. Ngunit higit sa lahat, may tungkulin kang ipagpatuloy ang lahat ng kabutihang itinuro ko. Hindi makapagsalita si Joel. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha at marahang yumuko. Sir, hindi ko po alam kung paano ko kayo mababayaran, pero nangako po ako hindi ko kayo bibiguin. Lumapit si Liza, na ngayon ay dalagita na, at yumakap kay Don Federico. Salamat po, Lolo Federico. Mahal na mahal po namin kayo. Sa mga sumunod na araw, naging usap-usapan sa mansyon at sa negosyo ang desisyon ni Don Federico. Ang mga kasambahay na dati mapanghusga kay Joel ay ngayon nagulat sa tiwala na ibinigay sa kanya ng matanda. May ilan na humingi ng tawad. Joel, patawarin mo kami sa mga nasabi namin noon. Mali kami. Nakita namin ngayon kung gaano ka pinahahalagahan ni Sir. Wika ng isa sa mga kasambahay. Ngumiti lamang si Joel. Wala pong problema. Ang mahalaga, sama-sama tayong naglilingkod kay Sir habang nandito pa siya. Ngunit hindi ring tumigil si Antonio. Sa likod ng lahat ng ito, nagbabalak pa rin siya. Hindi ako papayag na maagawan ng isang ulila. Hindi ko hahayaang mawala sa akin ang kayamanang matagal ko nang inaasam. Bulong niya sa kanyang mga tauhan. Isang gabi, habang nasa veranda, si Joel kasama si Don Federico, muling magsalita ang matanda. Joel, hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako, pero tandaan mo, ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa manatitulo o salapi. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang magmahal at magbigay ng pag-asa. Iyan ang nakikita ko sa iyo, anak. Niyakap ni Joel ang matanda, hindi mapigilang humagulgol. Sir, kahit ano pong mangyari, ipagpapatuloy ko lahat ng itinuro nyo. Hindi lang para sa amin ni Lisa, kundi para sa lahat ng taong nangangailangan. Sa sandaling iyon, para bang natuldukan ang lahat ng pagdududa. Ang batang dating palaboy at pulubi sa kalsada, ngayon ay may hawak ng mas malaking responsibilidad. Ang pamana ng tiwala, karunungan at kabutihan mula sa taong unang naniwala sa kanya. At habang nakahiga si Don Federico sa kanyang kama, nakapikit ngunit may ngiti, alam niyang nasa mabuting kamay ang lahat. Sapagkat ang pusong dati busabos sa kalsada, ngayon ay pinanday na ng pagsubok at handa nang humarap sa mas malaking laban sa buhay. Dumating ang gabing matagal nang kinatatakutan ni Joel at ni Lisa. Sa ospital, habang mahimbing na natutulog si Lisa sa tabi ng kama, nakaupo si Joel, hawak ang malamig na kamay ni Don Federico. Ilang linggo na ring pabalik-balik sa ospital ang matanda at ngayon ay halatang malapit na ang katapusan. Mahina ang kanyang boses, ngunit malinaw ang bawat salita. Joel, anak, huwag kang matatakot. Lahat ng tao may wakas. Pero ang mahalaga, naiwan ko sa iyo ang aral. Sir, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Naiyak na tugon ni Joel. Hindi pa po kayo mawawala. Kailangan pa namin kayo ni Liza. Ngumiti ang matanda, bagaman napakahina na. Hindi mo na kailangang matakot, iho. Malakas ka na. Hindi ka na ang batang nakatayo sa gilid ng kalsada, dala ang sanggol na kapatid mo. Ikaw na ngayon ang sandigan niya at ng lahat ng taong naniniwala sa iyo. Niyakap ni Joel ang kanyang kamay. Halos hindi na mapigilan ang luha. Sir, pangako po, hindi ko kayo bibiguin. Itutuloy ko lahat ng itinuro nyo. Huling sulyap ang ibinigay ni Don Federico, saka dahan-dahang pumikit. Ang mga makina sa paligid ay nagingay at ilang sandali pa, tuluyang kumalma ang tunog. Condolence po, Joel, wika ng doktor na lumabas ng silid. Ginawa niya ang lahat, pero ang katawan niya'y hindi na kinaya. Para bang gumuho ang mundo ni Joel, ni Lisa. Nang magising at makita ang nangyari, ay humagulgol ng malakas. Kuya, wala na si Lolo Federico. Mahigpit na niyakap ni Joel ang kapatid. Tama na, Lisa, hindi siya tuluyang nawala. Nandito siya sa puso natin at lahat ng ginawa niya para sa atin, iyon ang magbibigay ng lakas sa atin. Sa mga sumunod na araw, ginanap ang burol ni Don Federico sa mismong mansyon. Dumating ang maraming tao, mga empleyado ng kumpanya, mga pasamahan sa negosyo at maging ang ilang kapitbahay na minsan ding natulungan ng matanda.
Ang kabaong ay puno ng bulaklak at sa tabi nito nakaupo sina Joel at Liza magkahawak kamay. Ngunit hindi rin nawala ang presensya ni Antonio. Suot ang itim na Amerikana, nagpakita siya na para bang siya ang pinakaapektado. Nakakalungkot ang pagkawala ni Kuya, sabi niya sa harap ng lahat. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, bakas ang ibang hangarin. Sa gitna ng burol, lumapit ang abogado at tinipon ang pamilya at mga piling saksi. Binasa niya ang huling habilin ni Don Federico. Alinsunod sa kanyang kagustuhan, ang malaking bahagi ng kanyang kumpanya at ari-arian ay ipamamahala kay Joel, na kanyang itinuturing na anak. May nakalaan ding tiyak na bahagi para kay Antonio, ngunit ito'y may kondisyon na siya ay hindi dapat makialam sa pamamahala ng kumpanyang iniwan kay Joel. Nabulabog ang lahat ng nakikinig. Ang mga kasambahay ay namangha at ang ilan ay naluha. Si Antonio sa kabilang banda ay halos hindi makapaniwala. Hindi maaari. Isa akong kadugo. At siya, pulubi lang yan, sigaw niya. Halos mabaliw sa galit. Ngunit malinaw ang dokumento at formal na nilagdaan ng abogado at mga saksi. Ito ang huling habilin ni Don Federico, walang makakabali nito. Lumapit si Joel sa kabaong, luhaang nakaingin sa labi ng matanda. Sir, hindi ko alam kung kaya ko, pero pangako, itutuloy ko ang lahat. Para sa inyo, para kay Liza, para sa lahat ng taong naniwala. Sa araw ng libing, isang mahabang prosesyon ang sumama. Maraming tao ang nagbigay ng huling respeto. At sa paglubog ng araw, habang inihuhulog ang huling lupa sa kabaong, nakatayo si Joel at si Liza sa tabi ng puntod, magkahawak kamay, magkatabi sa sakit at pag-asa. Kuya, bulong ni Liza, wala na si Lolo Federico. Paano na tayo? Niyakap siya ni Joel at tumingin sa langit. Hindi tayo nag-iisa, Liza. Ibinigay niya sa atin ang lahat ng lakas at tiwala. At iyon ang dadalhin natin sa mga darating na araw. Sa kabila ng bigat ng pagkawala, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Ang batang dating nagalok na linisin ang kotse kapalit ng gatas, ngayon ay nakaharap sa isang mas malaking responsibilidad. Ang pamana ni Don Federico at ang pangakong hindi niya kailanmang bibiguin ang taong unang naniwala sa kanya. Pagkaraan ng libing ni Don Federico, tila nag-iba ang kulay ng mundo para kina Joel at Liza. Ang mansyon na dati puno ng tawanan at tinig ng matanda ay naging tahimik. Ang bawat sulok ay parang may bakas ng alaala. Ang veranda kung saan madalas silang mag-usap, ang hardin na palaging dinidiligan ni Joel, at ang garahe na naging unang hakbang ng kanyang pangarap. Ngunit hindi sila maaaring magpatalo sa lungkot. Nasa kamay na ngayon ni Joel ang malaking responsibilidad. Ang pamamahala sa bahagi ng kumpanya at ari-arian na iniwan sa kanya. Bagaman bata pa, naramdaman niyang ito ang oras upang ipakita na hindi siya nagkamali ng taong pinagkatiwalaan si Don Federico. Unang hakbang niya ay ang pagpupulong kasama ang mga empleyado ng kumpanya. Sa malaking silid ng opisina, nakaupo siya sa harap ng mga veteranong manager at supervisor. Sa simula, ramdam niya ang mga matang mapanghusga. May ilan pang pabulong na nagsabi, paano niya mapapatakbo ito? Bata lang siya, wala pa siyang karanasan. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, tumayo si Joel at nagsalita ng buong tapang. Hindi ako narito para kunin ang lugar ni Don Federico. Narito ako para ipagpatuloy ang kanyang sinimulan. Ang kumpanya na hindi lamang tungkol sa kita, kundi tungkol sa paglikha ng trabaho at pag-angat ng buhay ng bawat isa. Tahimik ang lahat. Ang dating batang palaboy, ngayon ay nakatayo sa gitna ng mga tao bilang pinuno. Kasabay nito, hindi niya pinabayaan ang kanyang pangarap bilang mekaniko. Sa tulong ng parte ng pamana, nagsimula siyang magtayo ng maliit na talyer sa bayan. Doon niya isinakatuparan ang matagal ng plano, isang lugar kung saan hindi lamang siya kikita, kundi makakatulong din sa iba. Tinawag niya itong talyer ni Joel at Liza, alinsunod sa pangakong binitawan niya noon sa kapatid. Kuya, totoo na! May sarili na tayong talyer, sigaw ni Liza, na ngayon nag-aaral na rin sa kolehiyo. Ngumiti si Joel. Oo Liza,
at ito ay para sa atin. Para sa lahat ng taong naniwala na kaya nating bumangon mula sa wala. Habang abala sa pagpapatakbo ng talyer, hindi nawala ang banta ni Antonio. Patuloy pa rin tong gumagawa ng paraan upang maangkin ang ari-arian at sirain ang pangalan ni Joel. May pagkakataong kumalat ang maling balita na umano'y ginagamit lamang ni Joel ang kumpanya para sa pansariling interes. Ngunit mabilis niyang hinarap ang lahat ng ito. Kung totoo ang sinasabi nila, wika niya sa isang pulong. Hindi ako magtatrabaho araw-araw kasama ng mga empleyado. Hindi ko isusugal ang pangalan ni Don Federico na siyang nagbigay sa akin ng pagkakataon. Ang lahat ng ito ay para sa kanyang alaala at para sa kinabukasan ng lahat. Unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao. Nakita nilang hindi basta-basta si Joel. Ang kanyang kasipagan, katapatan at malasakit sa kapwa ay naging inspirasyon. Dumami ang mga taong lumalapit sa kanya, hindi para sumira, kundi para suportahan ang kanyang mga proyekto. Isang araw, lumapit ang isa sa mga empleyado kay Duhel. Alam mo, Hiho, noong una hindi ako naniniwala sa iyo. Akala ko'y isa ka lang bata na walang patutunguhan. Pero ngayon, nakikita kong ikaw ang pinakamagandang pamana ni Don Federico sa kumpanyang ito. Naluha si Duhel sa mga salitang iyon. Sa kanyang puso, naramdaman niya na natupad niya ang isang bahagi ng kanyang pangako. Habang patuloy na lumalaki ang talyer at ang negosyo, hindi niya nakalimutan ang mga batang tulad niya noon. Nagtayo siya ng isang maliit na programa para sa mga batang lansangan. Binibigyan ng libreng pagsasanay sa mekanika, pagkain at pagkakataong makapag-aral. Joel, bakit mo ginagawa ito? Tanong ng isang kabataan. Dahil dati ako rin ay katulad nyo, sagot niya. Kung may isang taong hindi tumulong sa akin noon, baka wala ako rito ngayon. Ngayon, ako naman ang magbibigay ng pagkakataon sa inyo. Lumaki si Liza na nakikitang inspirasyon ng kanyang kuya. Siya man ay nagsimulang magkaroon ng sariling pangarap na maging guro upang makatulong din sa mga batang katulad nila noon. Sa kanilang pagbabalik tanaw, madalas nilang bisitahin ang puntod ni Don Federico. Doon, tahimik silang nagdarasal at nakikipag-usap na para bang naririnig sila ng matanda. Sir, bulong ni Joel minsan, natupad ko po ang pangako ko. Hindi po namin kayo binigo. Ang mga aral nyo, dala ko araw-araw. Ang pamana nyo, hindi ko tinitingnan bilang yaman, kundi bilang tungkulin. Salamat po sa lahat. At habang nakatingin siya sa puntod, ramdam niya ang presensya ng taong minsan ay nagbigay ng pinakamahalagang salita sa kanya. Hindi ka nag-iisa. Sa kabila ng lahat ng hirap, lungkot at laban, natitunan ni Joel na ang buhay ay hindi sinusukat sa yaman o sa estado. Sinusukat ito sa kung paano ka bumangon mula sa pagkakadapa at kung paano mo ginamit ang bawat pagkakataon upang maging ilaw sa iba. Ang batang nag-alok ng paglilinis ng kotse kapalit ng gatas para sa kapatid. Nayo'y isang pinuno at inspirasyon at ang kanyang kwento ay patunay na walang imposible sa taong may pangarap, sipag at pusong marunong magpasalamat.